Ang magkasabay na paglalakbay sa politika ni Arroyo at Marcos ay muling napag-usapan matapos kumalat online ang isang video kung saan makikitang hindi sila nagkamayan sa entablado sa isang pampublikong event. Ang maikling tagpong iyon ay agad na naging paksa ng usapan sa social media at nagbigay daan sa iba't ibang haka-haka tungkol sa estado ng kanilang ugnayan. Gayunman, para sa ilang tagamasid, ang ganitong eksena ay bahagi lamang ng mas malawak na larawan ng politika kung saan ang bawat galaw ay nabibigyan ng kahulugan. Pareho silang nagmula sa mga pamilyang matagal nang kilala sa pamahalaan. Si Arroyo ay anak ni Pangulong Diosdado Macapagal at nagsilbi muna bilang Vice President bago naupo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Si Marcos naman ay anak ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. at bago naging Pangulo ay dumaan din sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Ang kanilang mga apelyido ay may bigat sa kasaysayan at kalakip nito ang mataas na antas ng pansin mula sa publiko. Sa isang balita, sinabi na kapwa nakaranas sina Arroyo at Marcos ng mga hamon sa kanilang karera, ngunit kapansin-pansin ang kanilang kakayahang makabalik at manatiling makapangyarihan. Matapos ang kanyang termino bilang Pangulo, nahalal si Arroyo bilang kinatawan sa House of Representatives para sa Pampanga. Si Marcos naman, matapos ang isang hindi matagumpay na pagtakbo sa mas mataas na posisyon ilang taon ang nakalipas, ay muling nag-organisa ng suporta at kalaunan ay nagwagi sa national election. Kilalang mahusay si Arroyo sa pagbuo ng alyansa sa loob ng Kongreso. Sa mga oras na siya ay nasa House, malinaw ang kanyang impluensya sa mga kapwa mambabatas. Si Marcos naman ay nagtuon sa pag-iisa ng iba't ibang political groups mula sa iba't ibang rehiyon. Dala ang mensahe ng pagkakaisa at pagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan. Mas naging kapansin-pansin ang ugnayan ng dalawang leader nang ipahayag ni Arroyo ang kanyang suporta kay Martin Romualdez para sa House Speakership. Si Romualdez na kinatawan ng Leyte at malapit na kaalyado ni Marcos ay may mahalagang papel sa pagsusulong ng legislative agenda ng administrasyon. Ang suporta ni Arroyo ay tiningnan bilang mahalagang aksyon upang pagtibayin ang pagkakaisa sa loob ng liderato. Ayon sa iba pang ulat, ang pag-endorso ni Arroyo ay maaaring magpalakas pa ng suporta kay Romualdez mula sa iba pang mambabatas. Bilang former president at former House leader, ang kanyang karanasan ay nagbibigay ng bigat sa kanyang sinabi. Para kay Romualdez, ang pagkakaroon ng basbas mula sa isang veteranong leader ay mahalagang bahagi ng kanyang pagpapatuloy sa pamumuno. Sa kabila ng mga usap-usapan, malinaw na ang politika sa bansa ay madalas umiikot sa matitibay na alyansa at estratehikong aksyon. Ang mga eksenang tulad ng kumalat na video ay maaaring magbigay ng pansamantalang ingay, ngunit sa mas malalim na pagsusuri, ang mahalaga ay ang direksyon ng pamahalaan at ang pagkilos ng mga lider nito. Sa kasalukuyan, ang ugnayan ni Marcos Arroyo ay nagpapakita ng koordinasyon sa loob ng administrasyon. Para sa maraming taga-subaybay, ang kanilang magkatuwang na presensya sa politika ay patunay na ang impluensya ng mga kilalang pangalan sa politika ay patuloy pa rin. Anyway, mga kapupong, bago natin simulan ang video na ito meron muna akong tanong sa inyo ha. Halimbawa o for example nakita mong si Atong Ang pala ay nagtatago sa bahay ng inyong kapitbahay. Magagawa mo ba na isumbong sa mga otoridad o sa mga pulis ang kinaroroonan ni Atong Ang? At upang makuha mo rin ang 20 milyong piso na reward sa kanyang pagkakadakip? Which is tandaan nyo ha, may turo mo lang ang kinaroroonan ni Atong Ang Milyonaryo ka na agad. Well, magagawa mo bang magsumbong sa mga pulisya para sa 20 milyong piso? Okay lang ba na i-comment nyo muna ang inyong sagot sa comment section? Actually, ang reality kasi mga kapopong maraming mga bigating kaibigan rin itong si Atong Ang. Yes mga kapopong, ang tinutukoy ko na nga dito ilang mga politiko, businessman at ilang mga otoridad na kadikit nitong si Atong Ang. Which is alam nyo naman siguro na isiksik lang nila itong si Atong Ang sa mga kotse o mga delivery van o mga peking ambulansya Kayang-kaya na nitong maitakas o makapunta o madala kung saan-saan man dito sa Pilipinas. Which is ang pinakaposibleng mangyari kasi ngayon upang mahuli itong si Atong Ang mismong mga bodyguard nito ang bumaligtad sa kanya at sila mismo ang magturo ng lokasyon ng amo nilang si Atong Ang. Anyway, ito pa yung iba pang balita. Patuloy ang pinaigting na aksyon ng mga pambansang autoridad upang mahanap ang negosyanteng si Atong Ang na nais iharap sa korte kaugnay ng isang mataas na profile na kaso na may kinalaman sa pagkawala
ng ilang sabungero. Ayon sa Department of Justice, naniniwala silang nasa loob pa rin siya ng Pilipinas dahil wala umanong immigration record na nagpapakita na siya ay umalis sa bansa sa pamamagitan ng opisyal na paraan. Ilang ulit na itong sinabi ng mga opisyal ng DOJ upang linawin ang mga haka-haka tungkol sa kanyang posibleng pag-alis. Pero ang tanong, mga kapupong papaano kung sa hindi legal na paraan umalis ng Pilipinas itong si Atong Ang? Tulad ng paggamit ng backdoor dyan sa Mindanao papunta sa Malaysia? Well, possible, di ba? Anyway, matapos maglabas ng arrest warrants ang iba't ibang korte laban kay Ang at sa kanyang mga kasamahan, agad na kumilos ang mga alagad ng batas upang hanapin at arestuhin ang mga akusado. Lahat ng 17 na nadawit sa kaso ay nasa kustudiya na ng mga autoridad. Si Ang na lamang ang hindi pa natutunton sa kasalukuyan, iginiit ng DOJ na walang basehan ang mga ulat na siya ay nakalabas na ng bansa dahil walang opisyal na tala na magpapatunay nito. Well, mga kapopong, sinabi ng National Bureau of Investigation na halos araw-araw ay may natatanggap silang bagong impormasyon tungkol sa posibleng lokasyon ni Ang. Ang mga ulat na ito ay nagmumula sa iba't ibang source, kabilang ang mga tip mula sa publiko. Bawat impormasyon ay masusing sinusuri upang matiyak ang kredibilidad bago ito aksyonan sa field operations. Nakikipag-ugnayan din ang National Bureau of Investigation sa ilang miyembro ng pamilya niyang bilang bahagi ng kanilang patuloy na investigasyon. Sa mga oras na dumarami ang lumalabas na impormasyon, mas lalo namang pinatitibay ng mga autoridad ang kanilang koordinasyon. Sinabi ng mga opisyal na bawat lead ay binibigyan ng sapat na pansin at hindi basta-basta isinasantabi. Layunin ng mga ahensya na masigurong mahanap si Ang at maiharap sa tamang proseso ng batas. Nag-alok din ang pamahalaan ng pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta sa kanyang pagkakaaresto. Ayon sa mga opisyal, makatutulong ang insentibong ito upang mahikayat ang publiko na magbahagi ng mahalagang detalye na maaring makatulong sa kaso. May mga ulat din na kumakalat sa social media na nagsasabing maaring nasa ibang bansa na si Ang. Gayunman, muling sinabi ng DOJ na wala silang nakikitang ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na ito. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya upang masiguro ang tama at beripikadong impormasyon. Anyway, mga kapupong, ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang tuloy-tuloy na aksyon ng pamahalaan upang maresolba ang usapin. Habang hindi pa natatagpuan si Ang, nananatiling open ang mga linya ng komunikasyon para sa sinumang may nalalaman. May bagong impormasyon na natanggap ang mga autoridad na nagpapakita na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ay posibleng nasa loob pa rin ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng law enforcement, walang kumpirmadong record ng paglabas niya ng bansa sa mga regular na travel checkpoint. Kaya mas tumitibay ang paniniwala na narito pa siya sa loob ng teritoryo. Dahil dito, mas pinaigting ang operasyon upang siya ay matagpuan at maiharap sa korte. Nagbigay ng babala ang National Bureau of Investigation laban sa mga taong maaaring magpakalat ng maling impormasyon o sadyang manggulo sa isinasagawang operasyon. Sinabi ng ahensya na ang pagpapakalat ng maling detalye ay nagdudulot ng pagkaantala at pag-aaksaya ng oras at resources. Tiniyak din ng National Bureau of Investigation na bawat tip na kanilang natatanggap ay maingat na sinusuri at biniberipika upang matiyak ang katotohanan. Upang mas mapalakas ang kampanya, itinaas ng pamahalaan ang pabuya mula 10 milyong piso tungo sa 20 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng kapaki-pakinabang at mapagkakatiwalaang impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ni Ang. Yes, mga kapopong, maituro mo lang kung nasa ng lugar kung saan nagtatago itong si Atong Ang ay magiging instant milyonaryo ka na. Anyway, ang insentibong ito ay sinuportahan ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang Philippine National Police. Umaasa ang mga opisyal na mas mahihikayat ang publiko na makiisa at magbahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng mas mataas na pabuya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na mahalaga ang kooperasyon ng mamamayan upang mapabilis ang proseso. Binigyang diin niya na ang pagbibigay ng tamang impormasyon ay malaking tulong upang mabigyan ng linaw ang sitwasyon at maihatid ang usapin sa tamang proseso ng batas. Tiniyak din ng kalihim na mananatiling lihim ang pagkakakilanlan ng mga tipster upang maprotektahan ang kanilang seguridad. Nagugat ang kaso sa pagkawala ng ilang mga sabungero
na hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahanap. Kaugnay nito, naglabas ang mga korte sa Laguna at Batangas ng 3 magkakahiwalay na arrest order laban kay Ang. Ang mga reklamo ay may kaugnayan sa umano'y ilegal na pagpigil at organisadong gawain na konektado sa pagkawala ng mga individual. Ang iba pang mga respondent sa kaso ay naitala na ng mga autoridad, subalit si Ang ay nananatiling hindi pa natatagpuan. Well, mga kapupong, pinalawak ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanilang monitoring at validation sa iba't ibang lugar na maaaring kinaroroonan ni Ang. Kabilang sa mga lugar na sakop ng mas pinaigting na pagbabantay ang Pasig, Mandaluyong, Manila, Quezon at Zambales. Naglabas din sila ng mga poster at nagbukas ng hotline upang mas mapadali ang pagtanggap ng impormasyon mula sa publiko. May mga naunang ulat na nagsasabing maaaring nakalabas na ng bansa si Ang. Gayunman, nilinaw ng mga opisyal mula sa Cambodia na wala silang record ng kanyang pagpasok o paglabas sa kanilang border checkpoint. Ang impormasyong ito ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ng mga autoridad na maaari pa rin siyang nasa loob ng Pilipinas. Mga kapopong, sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap, nananatiling determinado ang mga ahensya ng pamahalaan na resolbahin ang kaso sa maayos at legal na paraan. Patuloy ang panawagan sa publiko na makiisa at magbigay ng tama at responsableng impormasyon. Para sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, ang bawat hakbang ng investigasyon ay mahalagang bahagi ng pag-asa na balang araw ay magkakaroon ng malinaw na kasagutan ang kanilang matagal ng mga katanungan. Well, mga kapupong, pinaigting ng mga autoridad ang malawakang paghahanap sa negosyanteng si Atong Ang na naging sentro ng isang mataas na profile na usaping legal kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero. Ilang korte na sa iba't ibang lalawigan ang naglabas ng magkakahiwalay na arrest warrant laban sa kanya at sa iba pang iniuugnay sa kaso. Kasabay nito, itinaas ng pamahalaan ang reward para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na direktang makakatulong sa kanyang pagkakadakip. Isang regional trial court sa San Pablo City, Laguna ang naglabas ng ikatlong arrest warrant laban kay Ang at 5 pang individual. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa seryosong paratang tulad ng kidnapping at serious illegal detention na konektado sa hindi pa nare-resolbang pagkawala ng ilang individual sa nakalipas na mga taon. Ayon sa mga ulat, may ilang former at kasalukuyang police personnel na kabilang sa mga inakusahang sangkot at ang ilan sa kanila ay nasa kustodiya na ng mga autoridad. Dahil sa bigat ng issue, itinaas ng Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police ang reward sa 20 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta sa agarang pagkahuli kay Ang. Dati itong nasa kalahati ng nasabing halaga. Sinabi ng mga opisyal na ang ganitong halaga ay maaaring magbago ng buhay ng isang karapat-dapat na informant, kaya hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng mga hotline at opisyal na channel ng pamahalaan. Sa mga oras na isinasagawa ang mga operasyon, nananatiling hindi pa rin natatagpuan si Ang. Nagsagawa ang National Bureau of Investigation ng search operation sa isang high-end subdivision sa Makati City kung saan may mga ari-ariang iniuugnay sa kanya. Gumamit ng drone ang mga autoridad para sa aerial monitoring at sinuri ang ilang sasakyan at gusali sa loob ng compound. Pero mga kapupong, hindi siya nakita sa mga nasabing lugar. Limitado lamang ang pinayagang makapasok sa mga bahay at may presensya ng barangay representatives bilang bahagi ng proseso. Bukod sa Makati, nagtungo rin ang mga autoridad sa ilang property sa Cavite at Zambales upang subukang isilbi ang naunang arrest warrant. Kabilang dito ang isang beach property na iniuugnay sa negosyante. Ngunit sa kabila ng masusing paghahanap, hindi rin siya natagpuan sa mga nasabing lugar. May paniniwala ang ilang opisyal na maaaring nasa loob pa rin siya ng bansa, bagaman may iba't ibang haka-haka tungkol sa kanyang posibleng kinaroroonan. Well, mga kapopong, kinuwestiyon ng legal team ni Ang ilang aspeto ng mga warrant at proseso. Iginiit naman ng Department of Justice na may sapat na basehan ang mga kasong isinampa. May mga diskusyon din tungkol sa posibilidad ng paglilipat ng venue ng mga pagdinig upang matiyak ang patas at maayos na pag-usad ng legal na proseso. Anyway, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matunton ang kinaroroonan ni Ang.
Nagbabala rin ang mga autoridad na ang sinumang mapatunayang tumutulong sa pagtatago o paghadlang sa operasyon ng law enforcement ay maaaring managot sa ilalim ng umiiral na batas. Sa ngayon, nananatiling prioridad ng pambansang pamahalaan ang kasong ito at umaasa silang sa tulong ng publiko ay mas mapapabilis ang susunod na hakbang sa proseso ng hustisya. Bakit tila ang pinakaposibleng makapagsabi kung nasaan si Charlie Atong-Ang sa ngayon ay ang sarili niyang bodyguard o security personnel? Well, posible yan, di ba? Dahil maituro mo lang kung nasaan siya, ay may 10 milyong piso ka na agad. At paano kung si Atong-Ang ay nasa loob lamang ng isa sa kanyang mga bahay, gumagamit ng mga lihim na daanan o nakatagong silid upang hindi mapansin? Ang mga tanong na ito ang unang lumitaw sa isipan ng publiko sa mga oras na muling naging sentro ng malawakang usapan ang pangalan ng negosyante, kasabay ng patuloy na paghahanap ng mga autoridad matapos mailabas ang isang court order para sa kanyang kustudiya. Sa gitna ng mga espekulasyon, iginiit ng mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group ng pambansang pulisya na patuloy ang kanilang mga aksyon upang matunton si Ang. Ayon sa kanila, may mga palatandaan na nagpapakita na alam ni Ang ang nalalapit na paglabas ng warrant bago pa ito opisyal na ipatupad. Sinabi ng mga opisyal na ang kaalamang ito ay maaaring nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang maghanda at magplano kung paano iiwas sa mga autoridad. Posibleng ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at kaalaman sa mga ari-arian upang maging masalimuot ang paghahanap. Sinubukan ng mga pulis na ihatid ang court order sa ilang property na iniuugnay kay Ang, kabilang ang isang bahay sa Pasig City at isang beach house sa Zambales. Sa parehong pagkakataon, hindi nila siya nadatnan. Sinabi ng mga autoridad na maayos ang seguridad ng mga lugar, ngunit walang malinaw na senyales kung nasaan siya. Sa kabila ng mga haka-haka, paulit-ulit na nilinaw ng pulisya na wala silang kumpirmadong impormasyon na umalis na ng bansa si Ang. Patuloy namang nananawagan ang mga leader ng law enforcement na kusang lumantad si Ang at makipagtulungan sa legal na proseso. Binigyang diin nila na ang mapayapang pagsunod ay makatutulong upang mas mabilis na maresolba ang usapin at maiwasan ang karagdagang komplikasyon. Ayon sa kanila, ang bawat aksyon ng mga autoridad ay nakabatay sa utos ng korte at hindi sa pressure ng publiko o opinyon sa social media. Lalong umigting ang interes ng publiko matapos magsalita si Julie Dondon Patidongan, isang mahalagang testigo sa kaso ng pagkawala ng ilang sabongero. Sinabi ni Patidongan na maaring may tulong na natatanggap siyang mula sa mga dayuhan, na posibleng dahilan kung bakit nananatili siyang hindi nakikita. Iminungkahi rin niya na maaring nagtatago siyang sa mga liblib na lugar o sa loob ng mga pribadong ari-ariang may limitadong access. Gayunpaman, nilinaw ng mga autoridad na ang mga pahayag na ito ay patuloy pang sinusuri at hindi pa ganap na nabeberipika. Well, mga kapupong, mariing tinutulan ng legal team niyang ang court order. Ayon sa kanyang mga abogado, hindi ito makatarungan at kanilang kukwestiyonin sa pamamagitan ng lahat ng legal na paraan na pinahihintulutan ng batas. Sinabi rin nila na ang ilang paratang ay nakabatay umano sa mga testimonya na may kinikilingan. Ipinunto ng kampo ni Ang na nananatili ang kanyang paninindigan na wala siyang nilabag na batas. Bilang bahagi ng mga patuloy na aksyon ng pamahalaan, kinumpirma ng mga autoridad na binawi ang mga firearm license na nakapangalan kay Ang. Ilan sa mga baril ay voluntaryong isinuko sa pulisya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ipinaliwanag ng mga opisyal na ito ay isang paraan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon. Nag-anunsyo rin ang Department of the Interior and Local Government ng pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ni Ang. Bagamat may halo-halong reaksyon mula sa publiko, ipinagtanggol ng mga opisyal ang aksyon bilang karaniwang bahagi ng mga ganitong operasyon. Kinumpirma rin ng mga jail authority na handa ang mga pasilidad sakaling kusang lumantad o matagpuan si Ang. Sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap, patuloy na pinaaalalahanan ng pulisya ang publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong balita. Ayon sa mga investigador, ang kanilang layunin ay pananagutan, tamang proseso at pagbibigay linaw sa isang usaping patuloy na kinukonsidera ng buong bansa. Paano kung sa laki ng yaman ni Atong-Ang, nagawa niyang umalis ng bansa gamit ang isang submarine? O paano kung gumamit siya ng private airplane o helicopter para makalabas ng hindi napapansin?
Lalong naging usap-usapan ito dahil may mga kwento tungkol kay Chavit Singson, isa ring bilyonaryo na umano'y nagpagawa rin ng sarili niyang maliit na submarine. Kung nagawa ni Chavit yon, may mga nagtatanong kung posible rin bang magawa ito ni Atong Ang dahil pareho silang may kakayahang pinansyal o mga bilyonaryo. Ang mga tanong na ito ay patuloy na lumulutang sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap ng mga autoridad sa kanya. Or in short mga kapuponge, may mga bagay si Chavit na kayang gawin rin ni Atong Ang dahil pareho silang bilyonaryo in different businesses nga lang. Anyway, si Atong Ang ay naging sentro ng pambansang atensyon matapos maglabas ng mga utos ang ilang korte para sa kanyang pag-aresto. Ang mga kautosang ito ay inilabas ng mga regional trial court sa Laguna at Batangas kaugnay ng kaso ng pagkawala ng ilang individual na may koneksyon sa sabong. Ayon sa mga dokumento ng korte, nakita ang sapat na batayan upang hilingin ang kanyang pagharap, kasama ang 17 iba pa. Sinubukan ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police na ihatid ang mga legal na dokumento sa iba't ibang ari-ariang iniuugnay kay Ang. Kabilang dito ang isang beach house sa San Antonio, Zambales, kung saan pinayagan ang mga autoridad na makapasok ngunit hindi nila natagpuan si Atong Ang. Sinuri rin ang kanyang mga kilalang tirahan sa Pasig City, Batangas at Laguna, ngunit wala ring naging resulta ang mga operasyong ito. Ayon sa ilang opisyal, may indikasyon na handa si Ang sa posibilidad ng paglabas ng mga kautusan mula sa korte. Dahil sa lawak ng kanyang mga koneksyon at pag-aari sa iba't ibang lugar, naging masalimuot ang pagsubaybay sa kanyang kinaroroonan. Gayunman, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang mapalawak ang saklaw ng paghahanap. Sa kabila ng mga espekulasyon, iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan na naniniwala silang nasa loob pa rin ng bansa si Ang. Ayon sa Department of Justice, wala umanong record na siya ay lumabas ng Pilipinas at patuloy na sinusuri ang mga impormasyong natatanggap mula sa publiko hinggil sa posibleng lokasyon niya. Upang mapabilis ang proseso, nag-alok ang Department of the Interior and Local Government ng gantimpalang 10 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa kinaroroonan ni Ang. Nakipag-ugnayan din ang mga autoridad sa International Criminal Police Organization upang maglabas ng alerto sakaling subukan niyang lumabas ng bansa sa ibang paraan. Sa 18 individual na kasama sa mga kautusan ng korte, lahat ay nasa kustudiya na ng mga autoridad maliban kay Ang. Umaasa ang mga investigador na ang impormasyong magmumula sa mga taong ito, kasama ang mga tip mula sa publiko, ay makatutulong upang tuluyang matunton ang kanyang kinaroroonan. Ang usapin ay nag-ugat sa serye ng mga pagkawala ng mga sabongero na nagsimula noong 2021. Muling nabuhay ang investigasyon matapos may isang individual na lumantad noong 2025 at nagsabing may nalalaman siya tungkol sa mga pangyayari. Si Ang sa pamamagitan ng kanyang mga representatives ay mariing itinanggi ang anumang maling gawain. Sa mga oras na nagpapatuloy ang masusing operasyon, nananawagan ang pamahalaan sa publiko na makipagtulungan at magbahagi ng tamang impormasyon. Para sa mga opisyal, mahalagang manaig ang proseso ng batas at maipakita na ang sistema ay gumagana para sa lahat, anuman ang estado sa buhay.